Ang Global South ay isang malawak at pangkalahatang termino na ginagamit upang tukuyin ang mga bansang karaniwang itinuturing na umuunlad o developing country o hindi ganong maunlad o less developed. Sa madaling salita, ang Global South ay tumutukoy sa mga bansa at mamamayan na may ibinabahaging kasaysayan ng kolonyalismo at marginalisasyon at kasalukuyang nakakaranas ng mga hamon sa pag-unlad ng ekonomiya at kapangyarihang pampolitika sa mundo. Ang bansang mayaman at makapangyarihan ang madalas na nagdidikta kung paano dapat titignan ang Global South. Halimbawa, bilang mahihirap nangangailangan ng tulong o simpleng tagatanggap ng patakaran mula sa Global South. Ang mga tao sa Global South ay hindi lang basta tumatanggap sa pagtingin ng mga makapangyarihan, sila ang lumalaban upang baguhin ang naratibo. Binabawi nila ang kanilang pagkakakilanlan sa sariling kwento at ipinapakita nilang mas komplikado at malawak ang kanilang sitwasyon kaysa simpleng pagtingin ng mga dominante. Sa literatura tungkol sa globalisasyon at kaunlaran, ang terminong Global North ay ginagamit upang tukuyin ang mga bansa na mauunlad sa ekonomiya. Samantala, ang terminong Global South ay tumutukoy sa mga bansa na nahihirapan sa ekonomiya. Kahit na ang karaniwang batayan sa ganitong uri ng pagpapangkat ay ng ekonomiya, mayroon ding mga malawak na tagapaghiwatig na nagtatanggi sa mga ekonomiya bilang alinman sa Global North o Global South tulad ng politika, teknolohiya at yaman. Marami sa mga bansa sa mundo ang tinutukoy bilang mga bansa sa Global South. Kabilang sa mga bansang karaniwang inuugnay sa terminong ito ang mga bansa sa Latin America ayon kay Dados and Connell 2012. Ang Latin America ay maaaring ituring sa aspetong geographical bilang isang grupo ng mga bansa sa South America na may iisang wika at kultura. Ang mga katagiang sosyo-kultural na ito ay nakaugnay sa kanilang mga karaniwang mananakop, ang Portugal at ang Spain. Sa kasaysayan, ang mga bansa sa bahaging ito ng mundo ay nagpakita ng isang makulay na eksena sa politika na binibigyang katangian ng ang malawak at mapuwersang pagtutol sa nagbumula sa mga ordinaryong mamamayan. Sa paglipas ng panahon, ang mga bansa sa Latin America ay patuloy ring pinahihirapan at ng kahirapan at kawalan ng katatagan sa ekonomiya.